No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Sinusumpa ko yung araw na nagkita ang landas nating dalawa. Sir Pietro! Sir Pietro, sandali! Hi, Fiorella. Kumusta, Benito? Benito, hihingi ako ng pabor. Kahit ano, sige, ano yun? Pero kung pwede, wag ka muna magtanong, Benito. Kung patatawarin mo ako sa mga kasalanan ko, gagawin ko ang lahat. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Susungkitin ko ang bituin, pati na ang buwan. Sige. Gusto ko sanang sundan natin ang kotse ni Sir Pietro. Siya na naman. Sinabi ko na wag ka na magtanong, Benito. Tutulungan mo ba ako? Oo. O, tara na. Pero bakit natin susundan? Umahimik ka! Diyan ka lang! Anong ibig sabihin nito? Bubuksan mo ba ang bolt? O gusto mong patayin ko kayong dalawa? Sorry, Sir Vittorio. Hindi ko sila napigilan. Sige na, buksan mo na! Kalma ka lang. Oo, gagawin ko na. Bubuksan Bilisan mo. ko na. O, ayan, bukas na. Huwag kang matakot. Bilisan mo, Gael. Kailan mo babalak matapos? Oo, Lola. Pasensya na. Mabait talaga si Lolo Maximo maski na nung bata pa ako. Kahit na madalas niya akong pagalitan. Pero binibilihan niya pa rin ako. Mukhang napakabait niya at mahal ka ng lolo mo. Minsan, niyayaya niya kami mga bayo. Tinuturuan niya akong sumakay dito. Magkasama kami lagi ni Pedro. Tapos... Okay, Gael, please, tama na. Pakinggan natin kung anong sasabihin ng luka-lukang yan. Ayoko na sanang pag-usapan pa ang taong patay na at wala na rito. As if naman magiging santo sila pagkatapos nilang mamatay. Hindi ba? Pero ang totoo, nagpapasalamat talaga ako kay Lolo Maximo. Maliban sa pagiging lolo, o tito, o malapit na kamag-anak, naging tatay na rin siya sa akin. At doon nagtatapos ang matagal niya ng paghahanap. Matagal na paghahanap sa isang lugar na punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maximo! Nandyan na ako, Eloisa, mahal ko! Kinukwentaan ko pa si Roxana. Alam mong mahirap siyang makatulog, di ba? Bakit ba palagi mo nalang sinusunod ang gusto ng batang yan kaya lumalaki sa layaw? Ang lola mo napaka-strikta. Parang general. 1, 2, 1, 2. Parang siya yung batas. Nakikita mo ba ang ganda ng buhay? Ang totoo, hindi ko na maalala ang parents ko, pero pinaramdam naman sa akin ni Lola Maximo na lagi niya akong poprotektahan. At lagi niyang ibinibigay ang lahat. Si Lolo Maximo ay 1,000 beses na mas mapagmahal kaysa sa inyong lahat. Naiiyak na kami, Roxana. Pwede ba tumahimik ka? Tumigil ka na kasi, Diana. Pwede Ang ba? hingi nyo. Akin na yung wallet nyo. Ibinigay ko na. Akin na sabi ang Ano ba wallet. gusto nyo? Wala na akong ibibigay. Ibibigay mo ba o gusto mong patayin ko yung babae na yan? Oo na. Sandali. Oh, ito. Sandali ito na. Ito. Kunin mo na rin.
Akin na yung kwintas mo. Wag po. Maawa Sabi na ibigay mo na eh. Wag po. Nakuha niyo na ang lahat. Iwan niyo na yung kwintas sa babae. Anak ng... Hindi mo nakuha siya. Halika na. Naku, sir. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Hindi dapat nangyari to. Dapat pala. Kinunang ko ng video ang lahat para lagi mong maalala. Hindi. Ang nangyari ngayon ay isang pagkakamali. Makinig ka. Ayaw ko na masyadong pakipot. Kaya kung gusto mo uli maglaro, baka mas mag-enjoy na tayo. Alam mong sinasabi ko. Mali ang lokohin mo si Osvaldo. Dapat lang. Huwag mong sabihin niya, Sonia. Wala siyang kwentang lalaki at dapat lang nalokohin mo siya. Fabio. Ang bagay sa'yo ay isang tao na gagawin kang napaka-espesyal na babae. Kaya nga tayo nandito. Bakit ba ito nangyari? Nagtanong ka pa. Para makalimot at pagsaluhan ng kaligayahan. Magpakarami kayo. Di ba yun nasabi sa misa? Misa? Ang misa para kay Maximo. Naku, lagot ako nito. Ako dapat ang sisihin mo. Hindi. Huwag mo sisihin ang sarili mo sa nangyari. Kasi pinapasok ko sila. Akala ko kasi kliyente. Ay, tama na. Walang may kasalanan sa lahat. Alam mo yan. Pero dahil sa akin, nasaktan ka. Huwag mo sabihin yan, Diana. Nakita mo naman, sinubukan kong pigilan ng mga yon. Aray. Dahan-dahan. Salamat, ha? Salamat at hindi mo hinayaan makuha ang kwintas ng lola ko. May sentimental value to sa akin. Di ba sabi ko naman, wala lang yun. Salamat talaga. Salamat, sir. Sige na, okay na yon. Ay, hindi na nagdudugo. O di ba? Nakita mo, matigas ang ulo ko, parang bakal. Pero may pusong malambot. Diana, may gusto kong itanong sa'yo. Sige, tungkol saan yan? Sinabi mo na wala ka pang anak. Oo, tama ka. Bakit mo na itanong? May nakita akong litrato sa wallet mo. Benito, wala na ba ibibilis ang takbo natin? Hindi ko kasalanan. Hindi pa kasi umiinit yung makina ng sasakyan. Kasalanan ng sasakyan. Ang sabihin mo, sinasadya mo? Ano ka ba, Fiorella? Huwag mo ngang gawin yon. Magpapakamatay ka ba? Sino mamamatay sa 20 kilometers per hour? Bilisan mo naman, dalian mo! Eh bakit ka nga kasi sumusunod? Huwag mong kalimutan na may pinag-usapan tayo na hindi ka pwede magtanong. Hindi ba? Hindi na ako magtatanong tungkol dito. Pero pwede bang magtanong na lang ako ng ibang bagay? Oo, ano yon? Anong meron sa inyo ni Pedro? Malisyoso ka, Benito! Bilisan mo! Habulin natin sila! Dalian mo! Si Ate Fiorella, Wala siya. saan kaya siya pumunta? Lumabas siya. Saan pupunta yon? Aba, balik ko kung saan pumunta. Kasama niya si Benito. Kasama si Benito? Bakit? May kailangan ka ba? Tinedma ako. Got it, sir. Salamat. Okay po. Ayaw ba siyang kasama? Si Papa ang magandang ehemplo para sa akin. Unfortunately, hindi ako natulad sa kanya. Malaki ang aking respeto. At nalulungkot ako dahil hindi ako ang anak na inaasahan niya. I'm sorry. Sana mapatawad mo ako, Papa. We miss you very much. Muli, Papa. Patawarin mo ko. Alam niyong lahat na napakabuting tao ng asawa ko. Mapagbigay siya lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Pero hindi lamang yun.
Ang pagmamahal natin sa isa't isa ay hindi mabubuwag kahit gaano pa kalaki ang pinagdadaanan nating problema. Ang pagsisikap niya na maitayo ang ating negosyo ang nagdala sa ating pamilya sa ganitong buhay. Ito ay simbolo ng ating lakas. Baboy ang matandang iyon! Sinungaling at magnanakaw! Wala na siya, Benito. Ang bagal-bagal mo kasi. Hindi ko kasalanan. Sira yung makina eh. Hindi sira ang makina. Ikot ka kasi ng ikot. Grabe, 10 oras? Hindi naman siguro tayo umabot ng 10 oras. Ayun siya. Kung hindi ko pa nakita yung kotse niya ron, hindi ko siya makikita. Sige, ikaw ang bahala. Dito ka lang. Uy, dito lang ba ako o susunod ako? Fiorella? Sir Fidel. Bakit po siya nag-iisa? Nakikipaglaro siya sa kanyang lolo. Ano? Sino pong lolong tinutukoy niyo? Pumupunta siya rito minsan sa isang linggo para makipaglaro ng chess sa kanyang lolo. Gusto nila magpakalayo sa Rancho Los Angeles at maglaro sa plaza. Makipag-usap sa mga tao para maiba naman ang araw nila. Paano yung misa? Ito ang paraan niya para makasama niya ang kanyang lolo na hindi kasama ang kanyang pamilya. Alam mo, tapos na ang larong ito. Pero patuloy ka pa rin lumalaban hanggang ngayon. Marami pa rin ako mga tanong sa inyo, Lolo. Pero bigla ka na lang nawala. Tanong? Kung merong tanong, walang duda. Tungkol ba ito sa ating dalawa? Iba po ito. Hindi tungkol sa negosyo. Gusto ko po talagang nandito kayo, Lolo. Kunwari na lang naririto ako. Gusto ko po sanang pag-usapan natin ang isang babae na kinababaliwan ko na sa tingin ko, mahal ko na. Mahal ko na siya pero... Grazie, Sir Sige, Fidel. Excuse me. puntahan mo na. Hindi ko alam pero... Naisip ko tuloy yung mga bagay minsan. Napakakomplikado. Ang buhay ay parang isang chess. At ang bawat piraso nito ay may kanya-kanyang obligasyon. At ang naguutos ay ang hari. Pero huwag mong kalilimutan, ang pinaka-importante sa lahat ng pyesa ay ang reyna. Check. Checkmate. Hindi ko alam pero... tingin ko checkmate na. Talo ka, Sir Pietro. Anong ginagawa mo dito, Fiorella? Bakit palagi kang seryoso? Nakakita ka ba ng patay? Bakit? Nagulat ka ba na marunong ako maglaro ng chess? Kung talaga marunong ka, alam mong hindi pa ako checkmate. Nakita mo? Kailangan ng proteksyon ng hari. Talo ka, Fiorella. Ano? Hindi pa, no? Mali ka, Sir Pietro. Alam mo, huwag kang pakakasiguro, ha? Hindi mo nakita yung tore. Mag-isa siya. Checkmate. Talo ka na, Sir Pietro. Ngayon sabihin mo, bakit bigla mo akong iniwan kanina? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Anong wala? Makinig ka sa akin. Bakit ayaw mo sabihin sa akin ngayon? Manong, alam ba kung anong pinag-uusapan ng dalawa? Ano? Yung dalawang yun, oh. Huwag mong sabihin na hindi ka nakatingin. Ha? Siguro medyo malabo na yung mga mata ninyo. Nagpatingin na ba kayo? Alam mo, nakikita ng mga mata ko. Ang mga tao mahilig makialam ng buhay ng may buhay. Relax lang.
Pero sabihin mo nga sa akin, wala ka ba talagang alam doon sa pinag-uusapan ng dalawa? Ang kulit mo rin ano. Kaming mga driver, hindi daldalero. Sinusunod namin ang utos ng aming mga amo, naintindihan mo? Ngayon alam ko na. Pero alam niyo, kaibigan ko rin si Fiorella. Nag-aalala lang ako. Beno, naintindihan kita. Katunayan gusto ko rin malaman. Kung ganun, pareho pala tayo. Tama. Gusto ko rin malaman kung bakit nandito ka imbis na nasa trabaho ka. Gusto ko malaman kung bakit mo ko tinanggihan. Ano? Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin, mahirap kasi. Ay, Sir Pietro, alam mo naman kung bakit. Tingnan mo ako, hindi tayo bagay. Tingnan mo ang itsura ko. Meron ba ako sumpa? Halos lahat ng minahal ko ayaw sa akin. Una ang nanay ko. Tapos si Aitana. Matapos si Aitana, ikaw naman. Aitana? Sino si Aitana? Fiancé ko. Ah, My ex-fiancé. ex. Binigyan ko siya ng engagement ring. Tinanggap niya ang alok ko. Pero Sing-sing at ano pa? Tapos, ano nangyari? teka, nagsiselos ka ba sa ex ko? Ano ka mo? Hindi ba? Ako? Ako? Selosa? Oo, halata. Hindi, Sir Halata Pietro. kasi. Bakit naman ako magiging selosa? Ikaw yata nagsiselos eh. Ako? Oo, nung nalaman mo na ikakasal ako. Baka ikaw nga. Sinasabi ko sa'yo ang tungkol sa nakaraan ko, tapos ngayon, wala ka masabi? Pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit mo tinanggihan ang pag-ibig ko? Sabihin mo na, ano ba talaga nangyayari doon sa dalawang yun? Gusto mo talagang malaman. Sana hindi mo na dinala ang kotse rito. Kasama mo pa si Fiorella. Pwede bang manahimik ka na? Kung ayaw mo magalit ako, naiintindihan mo ba yon? Sir Pietro, kasi Iiwasan mo ako gaya ng mga naging babae sa buhay ko? hindi naman sa iniiwasan kita. Kailangan ko lang ng konting panahon. Yun lang. Panahon? Oo. Pag-iisipan ko. Kailangan ko ng panahon para... Kaunting panahon para makipaglaro, ganun ba? Hindi! Para lokohin ako? Hindi! Para iwan lang ako at saktan? Mali ka nang iniisip, Sir Pietro. Tigilan mo na ako! Akala mo kung sinong mabait na tao ang Maximo na yan, no? Pero ang totoo, pare-pareho lang mga alangang bitukan ninyong lahat! Mga galit kayo! Tumahimik ka! Ayaw mo marinig ang katotohanan! Masama siya! Masama siya! na! Alam natin lahat! Masama talaga si Maximo! Federica! Respetuhin mo naman si Lolo! Osvaldo, siyempre, alam kong sasabihin mo yan. Pero mamatay kang katulad niya! Wala kayong kapangyarihan! Wala kang kayamanan! At higit sa lahat, ha? Wala kang pagkatao! Senyora, tama na po. Bitiwan mo nga ako, Dante! Maximo, gusto kong pakinggan mo ako kung nandiyan ka! Natutuwa talaga ako na patay ka na, no? No, andito siya sa baba. Mabulok ka dyan! Mabulok ka! Mabulok ka, demonyo Tumigil ka! ka na, Federica! Mabulok Huwag ka mong dyan sa pagsalita ilalim ng ng ganyan si lupa! Lolo! Bah! Sinabi na tumahimik ka na! Ano? Huwag kang makialam kasi wala kang alam sa nangyayari. Ha? Dahil sa kanya, hindi ito mangyayari. Hindi dahil sa kanya, wala ka ngayon dito. Nandun ka sa labas at gumagapang sa kalye. At wala maski isang sentimo. Oo, Parang kabaliktaran yata, ano? meron ka pang gustong sabihin. Kabaliktaran lahat ang sinasabi mo sa akin. Dahil si Maximo, Tama na yan. bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako dahil si Tumigil ka Maximo! na. Magnanakaw si Halika na. Maximo! Bitiwan mo ako! Ano? Ano ba? Ah! Ay, mga buwisit nga naman talaga sa buhay. Patawad, Father. Ayoko nang ituloy ang seremonya. Pati na ang hapunan. Mama. Mama,
Paano ang pangangaso? At ang bakasyon? Hindi na matutuloy yun, Mama? Hindi. Kailangang ituloy yun. Tuloy ako sa bakasyunan at maiiwan kayo rito para gawin ang gusto nyo. Diana, bakit hindi mo ako sagutin? May dahilan kung bakit may litrato ka ng batang yon. Ano ba ang totoo? Pamangkin ko siya na nakatira sa Amerika ngayon. Nandoon siya, matagal na. Wala ka bang pamangkin? Wala. Nagkalat ang pamilya ko sa buong mundo. Hindi ako nagpakasal. Kaya ngayon wala akong pamilya ni isa. At sa tingin ko, mamamatay akong nagsosolo. Hindi totoo yan, Sir Vittorio. Hindi imposibleng may magkagusto sa'yo. Napakasayang mabuhay na may kasama. May kasama? Sino? Isang taong tutulong na magpagaling ng puso mong sugatan. Kailan kaya ulit tayo magkikita, Sonia? Hindi na. Salamat pero ayoko ng problema. Anong problema? Matatanda na tayo. At ginawa lang naman natin yung ginagawa ng iba dyan. Itong tandaan mo, parte ako ng isang kilalang pamilya at ayokong masira ako sa kanila. Mahal ko ang asawa ko. At sinong niloko mo? Alis na ako. Sigurado ka? Gusto mo ihatid kita sa rancho? Hindi. Salamat. Goodbye, Fabio. Tingnan natin. Kawalan mo ito. Benito, wala akong sasabihin. Wala ka namang kinalaman. Akala mo lang wala. Hindi. Sige na, Fiorella. Sabihin mo na sa akin. Ano ba yung pinagtatalunan nyo kanina? Napaka-chismoso mo, Benito. Wala akong sasabihin. Saan kayo nanggaling? Sa laundromat. palengke. Alam nyo ba na nagsara na ang laundromat sa palengke noong 1984? Nagsayang lang kayo ng inyong panahon. Hay naku, kung alam nyo lang, si Doña Eloisa ay galit na galit kanina. Opo. Diana, iyan wala na siya. Kasama ko kanina si... Ate Fiorella, ay naku, pwede ba? Hindi mo na kailangan sabihin sa akin ang lahat ng nangyayari sa'yo. Tingnan mo nga sarili mo, hindi ka na bata. Diana? Diana, huwag mo nga ako iwan dito. Anong nangyayari sa kanya? Dahil siguro sa sabaw na ginawa ni Simona. Talaga naman nakakapaso yung sabaw eh. Wag, bitiwan mo nga ako! Baliw ka ba? Nababaliw ka na! Dahil sa alak sinira mo lahat! Pero may Sobra ka na! kailangan magsalita tungkol sa mga kasalanan ni Maximo! Kung paano niya ninakawan ang papa ko at namulubi kami! Namulubi? Natutulog ka sa kama may seda na may magandang pantulog. Yun ba ang naghihirap? Oo! Dapat nasa akin ang lahat ng kayamanan, dati lahat ng kayamanan! Wala kang alam sa buhay, Federica. Kailangan natin ng dobleng ingat. Kung gusto mong maibalik ang kayamanan ng papa mo, nakuha mo. Wala tayong makuha ng ebidensya at magulo na ang lahat, Dante! Pero paano? Kung mayroon akong susi, tignan mo. Ano? No! Susi yan ng kadiyero nila. Tama Ay, sa ka. akin na! Akin na! Ito nga. Ano yan? Akin na, Dante. Pero paano mo nakuha to, ha? Ako pa. Hindi naman to iniiwan eh, di ba? Ha? Oh, Dante. Para sa'yo, kaya kong gawin ang lahat. Makinig ka muna. Ngayong gabi, ang party ni Sergio. At pagkatapos? At aalis din mamaya si Eloisa para makapagbakasyon. Ito ang napakagandang pagkakataon para makapasok sa kwarto ng matandang yan at humanap ng ebidensya. Ang galing! Dante. Pagbabayaran nilang lahat ng kasamaang ginawa nila sa papa ko. Lahat ng panluloko nila at pagkuha sa pera niya matapos ang paghirapan ng lahat. Ang galing mo, Dante.
Ang galing. Sige, magpahinga ka muna. Kita, Dante, mahal kita. Mahal kita. Yes! Pinahiya niya tayong lahat. Binastos pa niya si Papa. Hayaan mo na. Nagme-menopause na yata yun eh. Si Maximo ay hindi sinungaling. Napakabait niya. Hindi siya katulad ng iba. Naloloka na si Federica para insultuhin niya siya. Kilala niyo naman siya, hindi ba? Alam niyo naman na mahilig yun mambuisit sa atin. Marami siyang nainom at tingnan niyo na lang ang naging resulta. Lumabas lahat ng galit niya sa lolo. Mali. Mali na insultuhin ang nagpapalamon sa kanya. Mabuti nga nakarating siya, hindi kagaya nila. Saan ka galing? Pumunta ka pa. Hindi mo nakita tuloy ang eksena ni Federica. Bakit? Ano nangyari? Sinira niya ang alaala ni Papa sa harapan ni Mama. Itinigil ni Federica ang lahat. Wala nang hapunan, pati ang misa. Tapos umakyat na siya. Pupuntahan ko siya. Ako naman, kailangan ko i-check ang mga emails. Ang trabaho ko bilang assistant ni Osvaldo ay walang katapusan. Hindi ko na talaga siya maintindihan, Simona. Masaya siya kanina. Masigla, ganado magtrabaho. Pero ngayon, ewan ko ba, hindi ko na alam. Ay, dalaga na kasi si Gianna. Marami lang siyang iniisip. Huwag mo sabihin sa akin hindi ka naman dumaan sa pagdadalaga. Kunin mo nga yung panlinis nito sa labas. Sige na, pakikuha nga. Sige. Oh, Ramiro, tapos ka na ba sa mga gagawin mo? Tinapos ko na. Wala na akong gagawin. Oh, Si Miss Sonia, dumating na ba? kanina pa. Sabay sila ni Sir Pedro. Magkasama sila? Hindi, nagsabay lang sila. Ay, hindi nila narinig ang pinagsasabi ni Ma'am Federica kanina sa misa ni Don Maximo. Umeksena talaga. Sigurado ka bang wala silang dalawa sa seremonya kanina? Wala, kararating lang nila. Okay. Lola, pasensya na kayo. Alam niyo naman na ang pagkawala ni Lolo ay napakahirap. At mas gusto kong magluksa ng mag-isa. Alam ko, pumunta ka ng plaza para maglaro ng chess. Pumunta ako kaninang umaga. Katulad ng ginagawa namin dati. Ano bang problema mo? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Wala, Lola, wala. Medyo mabigat lang yung araw na to para sa lahat ng miyembro ng Pamilya Angeles. Yun ang totoo. Lola, gusto kong sumali sa pangangaso mamaya. Pwede po ba? Okay lang. Buti nga hindi ka. Nakarating kanina kung hindi nakita mo sana lahat ng pinagagawang iskandalo ni Federica sa misa. Ano pong sinabi niya? Ay, ayoko nang maalala pa. Lasing na lasing kasi siya. Kakausapin ko ang babaeng yon. Lola, huwag mo nang isipin si Federica. Lasing lang siya. Kasasabi mo lang po, hindi ba? Mag-iingat kayo. Mag-iingat ka rin. Mag-aasikaso na ako. Natutulog na po si Senyorita Federica sa kwarto. Mabuti. May sinabi siya sa'yo? Wala po. Sinabi ba niya kung bakit galit na galit siya sa asawa ko doon sa misa? Hindi, wala. Sa tingin ko maraming alam si Federica tungkol sa nangyari kina Maximo at sa tatay niyang si Gabriel. Hindi maaari imposible. Imposibleng alam ni Federica ang lahat ng nangyari. Matagal ng panahon yon. Sige. Alam kasi nating hinawakan ni Maximo ang lahat ng shares ng kumpanya na dapat ay kay Gabriel. Pero alam natin dalawa ang totoo. At alam mo na si Don Maximo ay isang manloloko. Yun ang katotohanan. Lola?
Si Fidel na po ang maghahatid sa inyo. Ako na po muna ang bahala sa rancho habang wala pa po kayo. O siya, iho. Ingatan mong sarili mo habang wala ako, ha? Huwag ka na mag-alala. Mag-iingat kayo. Nakahanda na po ang Ingat kotse sa kayo. labas. Okay. Tara na, Fidel. Julieta. Mabutit nandito ka pa. Bakit? Ano nangyari? Hindi. Walang nangyari pero huwag kang sumama. Ngayong gabi ang party ko at ang gusto ko, magsaya ngayong wala si Mama. Sige na. Mag-e-enjoy din naman ako kasi. Magkasama kami ni Eloisa sa retreat house. Pag hindi ka sumama, sisiguraduhin kong mag-e-enjoy tayo. Kaya dito ka na lang. Sige na. Seryo, I'm sorry. Nakikiusap ako. Magpaiwan ka na rito. I'm sorry talaga. Hindi ito pwede. Goodbye. Pwes, ipagdasal mo na lang kami. Dahil gagawa kami ng maraming kasalanan. Adios! Ayoko talaga sa labas. Ayoko ng mabutik, ayoko ng madumi. Ayoko ng baril. Huwag mo akong piliting sumama, Osvaldo. Wala ka nang magagawa. Ang gusto ko malapit ka sa akin. Dahil siswertein ako pag nasa tabi lang kita. Ayoko nga ng mga ganyang bagay. Ayoko magpa-estorbo. Ang storbo, yung mga gamit mo. Bakit? Hindi mo na lang iwan yung kalahati ng mga dala mo, ha? Mahilig ka talagang magbiro. Yan lang ang hindi mo pwedeng itapon. Bueno. Papa, sasama ka ba? Hindi. Salamat. Alam niyong mahal ko ang lahat ng hayop. Hindi ko sila masikmurang patayin. Talaga? Paano naman yung lechon na kinain mo nung isang gabi? Sayang naman kung hindi ko sila papansinin. Baka mapanis. Well, just enjoy your hunting. Huwag muna kayong bumalik. Please lang. Osvaldo! Dali mo to. Sa tingin ko, hindi ito magugustuhan ni Senyora Eloisa. Wala siyang sinabi tungkol sa party. Dahil wala siyang sinabi tungkol sa party. Hindi niya to dapat malaman, hindi ba? Kung wala siyang sinabi, hindi ibig sabihin, hindi pwede. Siya nga pala. Ikaw bago ka lang dito, alam ko. Pero alam ng lahat na pag wala ang mama ko, lahat ng tao dito sa bahay, nagtitipon-tipon para samantalahin ang oras. Kaunting kasiyahan lang naman, hindi ba? Mag-enjoy tayo. Sir, kailangan ba naming linisin ang mga boting to pagkatapos ng party? Hindi, Gigi. Hindi nyo na kailangan linisin ang mga bote. Regalo ko to sa inyo. Pero wala kayong sasabihin kahit kanino. Hindi ka magsusumbong, ha? Fiorella, sarado, ang bibig. Kung ganun, bakit hindi na lang natin simulan ng... Tigilan mo yan, Benito. Sir, seryo? Kung ayaw namin? Kung ayaw nyo? Opo. Pues imbitado naman kayong lahat, di ba? May masarap na pagkain at masayang musika. Lahat kayo imbitado sa bahay na ito. Hindi maliit ang tingin namin sa mga empleyado. Okay? Ngayon, maraming salamat. Inaasahan ko ang inyong kooperasyon. Para sa Salamat. hihintayin ko kayo sa party. Salamat. Napaka-abusado talaga niya. Bakit? Hindi niyo sasabihin kay Senyora Eloisa? Napaka-corny mo naman. Ano ba yan? Sandali, bakit hindi nilang natin itago lahat ng mga boteng ito? Hindi. Sandali. Wag. Baka naman pwedeng tikman natin kaunti lang. Tingnan mo, galing France. Hindi sa atin to kay Senyora Eloisa. Ano yan? Fiorella, sino ka para mag-utos? Tingnan mo, kinokontrol mo na si Benito. Akin yan. Ano ba? Huwag niyong galawin. Hindi para sa atin ang mga yan. Simona! Sinabi ko na sa inyo na kay Senyora Eloisa yan, hindi kay Sir Sergio! Ate, sino ka ba? Para kontrolin kami sa gusto naming gawin. Alam mo, gagawin ko kung ano ang tama. Pupunta ako doon sa party. Bye! Gianna! Gianna! Hindi. Benito, Saan mo dadalhin bantayan yan? mo na mabuti ang aking kapatid. Pwede bagalan mo? Ang gusto ko, bantayan mo si Gianna sa party. Bakit? Kasi galit siya. Kung pupunta ako, mas lalo siya magagalit sa akin. Pakiusap, Benito. Para sa'yo, walang problema. Grazie. Mabuti pa itabi na lang natin ito. Benito! Huwag niyo sa amin! Huwag! Kay Senyora Eloisa ito! Simona! Simona, saan mo dadalhin yan? Ayun, dinala na. Hindi nga pwede. Hindi siya pangit. Responsable siya.
mayaman at gentleman. Pero matanda na siya. Matandang mayamang malapit ng mamatay. Ano ba, Mama? Hindi ba ako pwedeng sumaya kay Sir Vittorio? Ay nako, Diana, anak kita. At kilala kita kung in love ka sa tao o may iba kang interes. Ginagawa ko ito para kay Beto. Mabait si Sir Vittorio at aalagaan niya ako. Hindi katulad ng walang kwentang ama ng aking anak. Sinabi mo na ba kay Vittorio ang tungkol sa anak mo? Hindi pa. Hindi mo sasabihin? Talagang itatago mo hanggang sa maikasal kayo? Hindi, Mama. Dahan-dahan lang muna. Darating din ang panahon na makikilala din niya siya. Baby! Hindi ko maintindihan kung bakit mo ako pinipilit. Alam mong ayokong gawin to, Osvaldo. Lalong-lalo na makakita ng mga hayop na patay. Alam mo, hindi mo kailangang dumikit sa kanila. Panonoorin mo lang akong mangaso. Alam kong rebelde ka kaya hindi kita pwedeng iwanan. Alam mo, ang hirap sa'yo, hindi mo ako pinagkakatiwalaan kahit kailan. Umarte ka kasi ng tama nang hindi ka nakikitang nakikipaghalikan kay Pedro. May iba siyang kasama. Si Miss Sonia dumating na? Kanina pa. Sabay sila ni Sir Pedro. Magkasama sila? Hindi, nagkasabay lang sila. Ayos na po. Pinsan, bakit wala kang driver? Okay lang. Gusto ko ako nagdadrive kay El. Minsan, gusto ko lang mag-relax. Okay. Pinsan, anong masasabi mo sa Italiana? Wala naman ako masasabi sa kanya. Bakit? Wala. Nakita ko siya noong isang araw. Usap ako sa kanya. Yun lang. May sinabi ba siya? May sinabi ba siya tungkol sa akin? Tungkol... Sa'yo? Tungkol sa lahat, tungkol sa trabaho, sa mga gawain sa bahay, basta sa mga bagay-bagay. Alam mo na yun. Nag-usap kami. Ikinuwento niya sa akin yung naging buhay nila doon sa Italy. At saka... ano ba sinabi niya? Marami kami pinag-usapan ng dalawa. Siyempre sa ngayon, ang gusto ko munang mangyari ay maging magkaibigan muna kaming dalawa. Pero, malay mo, balang araw, pwede maging kami. Nakita mo naman maganda siya. Nagugustuhan mo siya? Oo. Ang ganda ng mga mata niya, nakita mo. Alam mo, papatayin ako ni Lola. Oras na malaman niya ito. Sigurado. Papatayin ka niya talaga. Oo. Kaya kung ako sa'yo, Kung sakaling tuluyan. maging kami talaga. Huwag na lang. Pero, pinsan, ano ba talagang opinion mo? Teka, sandali lang. Pinsan, akala ko ba magre-relax ka lang? Dahan-dahan lang. May aso. Pinsan, sandali lang. Baka gusto mong bagalan, ha? Hindi mo ba nakita yung traffic sign? Ang sabi doon, slow down. Sige. Ingat ka. Hinaan mo, Juan. Hinaan mo. Ladies and gentlemen, good evening. I welcome you all to my party. Ito ay ating palasyo. Hanggat wala sa bahay na ito si Doña Eloisa Angeles, ang aking mama. Ha? Cheers! Just enjoy the night! Lakasan mo na ang music. Ano, okay na ba kayo? Tignan mo ako. Kakaiba ka talaga, seryo. Ha? Oy. Gusto mo bang malasing? Hindi to orange juice. Tumigil ka nga. Alam mo, ang alak para mga babae. Dapat dahan-dahanin mo ang pag-inom. Kung ayaw mong matulog ng bulagta sa hali. Akin na yan, Benito. Kaya ko to. Mag-e-enjoy ako. Teka. Wag. Maraming paraan para magsaya. Benito? Sumayo tayo. Sana. Buti naman at boba ka para makipagsaya. Ay, of course. Ako pa, Tito. Ano sabi mo? Tito? Tawagin mo na lang akong seryo. Oh, sige, seryo. Seryo. Parang ang saya rito. Ang dami-dami pang gwapo. Maganda ka Ay, naku, ngayon. kaso ang tugtog ang pangit. Kung sinabi mo lang, edi sana tinawagan ko yung kaibigan ko na magaling na DJ. Sabahan mo ako sa labas.
Ang ganda-ganda. Okay, gusto ko ng preskong Umikot hangin ka nga. Let's go. Talaga naman. Come on, let's go na. Halika na. Sige na, samahan mo ko. Okay. Tama na. Lumabas na tayo, ha? Ano ka ba? Marami ka nang nainom. Baka mamaya masobrahan Ay, ka. kadiri talaga sila rito. Ang pangit ang bodyguard mo. Ba't sila nandito? Naiinis ka ba dyan sa Italianang yan? Malamang. Ganito kasi yun. Naisip kong Uy, imbitahan sandali. lahat ng mga empleyado para, alam mo na, walang magsumbong pagdating ni Mama. Oh. Huh? Please, Roxana. Pakiusap. Ayoko ng problema. Huh? Ay, naku, sige na nga, Tito. Ay, seryo nga pala. Seryo? Seryo. Ay, nagpapakita ka talaga ng tunay na kulay, Benito. Huwag ka magtago ng alak, okay? Marami pa dyan. Hindi po, Ma'am Roxana. Tinago ko para hindi makita ni... Halika nga. Ituro mo lang sa akin ang sayaw ng mga kauri mo, okay? Ayan, okay. Halika na, Benito. Sumayaw na tayo. Hey, halika na. Problema mo. Kasama ko siya. Sandali, ano ka ba? Kasama ko siya. Nagsasayaw ka ba? Ano ka ba? Bitawan ko kaya siya. Paala ka dapat dito. Teka, Ano mo isa lang. Mahina ka lamang. Huwag niyo na akong pagkagawa. Sasano sa Benito? I swear! Umalis ka nga. Halika na, Benito. Sumayaw tayo. Pag sinabi ko bumitaw ka, bumitaw ka. Ako ang may-ari ng bahay rito. Sumayaw na lang Naiintindihan tayo mo? tatlo, pwede ba? Basta umalis ka. Benito. Sinabi na ako gusto ko sumayaw sa kanya. Umalis ka. Saka sa kusina, ano ba? Papareha niya. In the first Talaga, place, oh. ako na una rito. Okay? Sumayaw na lang tayo. Masasaya tayo tatlo. Wala kang karapatan dito. Wala mo siya sumayaw mag-isa niya. Chupe! Tingnan natin ngayon, Eloisa, kung anong sekreto ang itinatago mo sa loob ng kahatiyan ng to. Iwasan mo ang lumapit sa akin o sa aking kapatid. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Sinasabi ko sa inyo, aksidente ang nangyari.